So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So at this moment of time, panibago na namang mga katanungan ang ating sasagutin sa comment section. At malay nyo, isa sa mga katanungan nyo ang masagot natin ngayong gabing ito. So actually, sa nakikita ko sa araw-araw, ang daming mga nagtatanong, ang daming interesado, ang daming gustong masagot ang kanilang katanungan. Kaya mga kamanok, kung isa ka rin sa may mga katanungan na hinahanapan mo ng sagot, okay, andito lang ako mga kamanok. So ilagay nyo lang po yan sa comment section at day by day, akin naman po yung ibinabrowse, akin naman po yung tinitingnan. At makakaasa kayong mga kamanok na lahat ng katanungan ninyong ilalagay dito ay masasagot ko po. So kaya mga kamanok, lagi kong hinihiling sa inyo if ever na nagugustuhan nyo yung mga videos na ginagawa natin dito, don't forget to click the subscribe button at i-like yung video natin ito. Kung magko-comment ka, mas ma-appreciate kita kasi gusto rin kitang maging kaibigan, gusto rin kitang maturuan ng ilang mga bagay tungkol sa pagmamanok kung gusto mong ma-sharean pa ng mas marami kong mga turo dito. Okay? So hayaan nyo po mga kamanok na sagutin ko yung mga katanungan ninyo na inilagay dito. Okay? So, ito po ang dami po nito, ang dami po niyan. So, umpisahan na po natin. Ang unang katanungan ay galing kay Noli Pura. Ayan, mega shoutout Sir Noli. Ito yung katanungan niya. Paglipas ba ng 1 week, tatanggalin na ba ang tubig sa Jackie Oats at ilang araw ba ito bagong masira? Okay. So, mga kamanok, paglipas ng 1 week, hindi po inaalis ang tubig. Ang ibig ko pong sabihin dyan, 1 week nyo po siyang ibababad sa tubig para lumabas yung nutrients doon sa fermented Jackie Oats. Okay? Ibig sabihin, sa halo ng tubig at ng Jackie Oats, makikita nyong humihilab yung bawat butil ng Jackie Oats at sign po yon mga kamanok na healthy na po yun or something na marami na po yung nutrients pag ganon. Minimum ng 1 week dahil doon sa 1 week na yon, doon mas maraming nutrients ang Jackie Oats. Kasi kung halimbawa, 2 days, 3 days pa lang, hindi pa ganon ka-healthy yung Jackie Oats. Ibig sabihin, hindi pa ganon kapunong-puno ng nutrients. Pero sa loob ng 1 linggong babaran, doon yung makikita talaga na magkakaroon na siya ng mga foam, bula-bula, maputi-puti. So yung iba, pag nakita nilang ganon, aakalain nilang panis. Pero hindi po mga kamanok. Yun po ay proseso ng fermentation na kung saan mas tumataas ang nutrient content, nutrient fact doon sa Jackie Oats. Kaya sinasabi ko palagi sa inyo mga kamanok, kung hindi nyo po ito ibababad, baliwala lang po ang Jackie Oats para lang yung ordinaryong palay o para lang yung ordinaryong patuka na walang pinagkaiba sa taas ng nutrients sa ibang mga sa ibang mga butil diyan. Pero kung ang Jackie Oats bababad niyo siya ng 1 linggo, makakasigurado ako na napakataas ng nutrients niyan. Lalo na yung amino acid na siyang tumutulong upang magpabulto. Okay, yung natural vitamin B12 na tumutulong upang papulahin ang mukha ng inyong mga alaga. So sa madaling sabi, sa katanungan ni Nilo Pura, kung aalisin daw po ang tubig after 7 days, hindi po. Yan po ay mananatiling nandyan hanggang sa maubos ang Jackie Oats. Siya ay araw-araw nagbuburo. Araw-araw pa rin yung process ng fermentation. For example, ngayon, kuha ka lang ng dami o yung amount na kailangan mo ngayong araw, ihalo mo, then yung natitira, hayaan mo lang siya doon. Nakababad pa rin sa tubig. So, araw-araw lang ganoon ang cycle. Kuha ka ng kailangan mo, hayaan mo nakababad, haluin mo lang. Kinabukasan ganon, hayaan mo nakababad doon sa tubig. Kuha ka lang ng kailangan, halo mo lang, bigay sa manok, hayaan mo nakababad yung Jackie Oats doon sa tubig na inilagay mo on that first day hanggang sa maubos. Ganun lang ang cycle mga kamanok. Wala kayong itatapon. Yan po ay kusang sisip-sipin ng Jackie Oats. Kalaunan, makikita nyo, mauubos yung tubig at napupunta yung nutrients sa Jackie Oats. Okay? So, Noli, sana maliwanag tayo dyan. Kung may follow-up question ka, ilagay mo lang, akong bahala. Okay? So, next. Galing kay Ting Makhan. So, huhugasan muna ang Jackie Oats bago mo ibabad, ma'am? Okay.
So, ang Jackie Oats po mga kamanok, pag ibinababad natin, i-check natin kung magabok. Kung may alikabok, pwede nyo hawakan na ganyan, then bitawan yung ganyan, tingnan nyo ang kamay nyo kung merong alikabok. Pag medyo maalikabok, pwedeng hugasan nyo muna. Gamit kayo ng strainer, yung pansala o yung salaan, para pagka hinugasan ninyo, hindi matapon yung iba, hindi masayang. Okay? So, pag o kaya naman ibabad nyo muna sa isang tubig, then gamit nga kayo ng strainer, saka nyo hugasan, then saka nyo po ibabad, okay, ng isang linggo sa mineral water. So sa ganung paraan mga kamamay, may iwasan natin yung pagkakaroon ng uod. Kahit siya ay umabot ng 3 months or mahigit, wala kayong iisiping magiging problema. Alam niyo mga kamanok, itong Jackie Oats, itong fermented Jackie Oats, ito po ay habang tumatagal, lalo pong dumadami at umaakyat ang nutrient level nito. Kaya po napakaganda nito sa manok. Okay? Yun ang maganda eh. Yung iba, iniisip, pag tumatagal, nasisira. Pero hindi po. Ang fermentation po, basta tama ang proseso, habang tumatagal, lalong gumaganda. Ika nga sabi nga ng ibang alcoholic dyan, habang tumatagal, lalong sumasarap. Ganun po yun mga kamanok. Kaya po, ugaliin nyo na maghalo ng fermented Jackie Oats kasi napakaganda niyan sa ating mga alaga. Okay? So next, galing kay Antonio Madarang. Ayan, so pwede po ba idol na magpaligo ng manok na tubig lang ang gamit, walang gamit na shampoo? Okay. So kung magpapaligo kayo ng inyong mga alaga, so mas maganda sana kung may shampoo. Pwede naman po yung shampoo na pantao. Pwedeng Head and Shoulder, pwedeng Palmolive, pwedeng Cream Silk, pwedeng Clear, o kung ano pa man na bumubula. Pwede po yung kung wala kayong makitang shampoo ng manok, pwede po yung shampoo ng tao. Kung wala naman po, pwede rin po yung sabong panlaba. Pwede rin po yung pabulain ninyo, then saka nyo po ipaligo sa inyong mga alaga. Makakatulong din po ito upang babawasan ang init ng katawan ng inyong mga alaga at para mas maging fresh and relax sila. Okay? So, kasi kung tubig lang talaga, ay parang hindi ganun kasatisfied yung manok eh. Kaya kahit sabong panlaba, okay na yun mga kamanok, makakatulong. Okay? So next. Okay, so ito, isang tanong galing kay Jumar Mafeha. Ayan, so sir, may tanong lang po ako sana. Kung pwede po bang paghaluin ang Bully Boy at Gold Medallion pagdating sa ating mga alaga, okay? So ito po ay magkaibang injectable supplements na maaaring makatulong ng maayos at maganda sa ating mga alaga. Pero kung atin po siyang paghahaluin, para sa akin, merong mga substances na maaaring sumobra, merong kumulang. Okay? Kasi po minsan, yung dosage nung isang supplement, pag pinaghalo natin, nababawasan. Okay? O kaya naman, pag pinaghalo natin at binigyan natin sa ating mga alaga, sobrang pagka-stress. Kaya kung ako sa inyong mga kamanok po, pwede po itong alternate. Ibig sabihin, halin-hinan. Pero wag niyo na pong paghaluin. Okay, kasi po baka po may stress yung manok eh. Kasi yung iba, bigla ang epekto. Yung iba, medyo matagal. Okay, baka hindi po ganun hindi po ganun ma-absorb ng manok. Kaya kung ako sa inyong mga kamanok, i-alternate nyo na lang po. Halimbawa, ngayong linggo, ito muna si Bully Boy. Next week, ito naman si Gold Medallion. Ganun na lang po mga kamanok. Okay? So, sana makatulong. Kasi magkaiba talaga itong supplement na to. Although sila ay maayos at maganda, pero hanggat maaari, huwag nyo muna po silang paghahaluin. Kahit may mga nagsasabi na ginagawa nila to, pero para sa akin, hindi ko po yun masyadong ginagawa. Okay? So, next question. Galing naman kay Caleb Ramirez. Ayan, so, idol, pwede bang ipainom yung pinagbabara ng Jackie Oats? Actually, hindi ipainom eh. Pwedeng ihalo sa patuka. Okay? Kung ipaiinom po ninyo, baka hindi inumin. Mas maganda kung ihalo nyo na lang po sa pagkain. Kahit paano medyo wet feeding yung mangyayari. Maganda rin po. Kasi po nandun po talaga yung sustansya. And if nakababad naman dun sa pinakapinagbabaran, nasisipsip man po ito ng mga butil ng oats, kaya okay din po yun. Kaya sa tanong mo na po pwedeng ipainom, pwedeng ihalo sa pagkain, pwede po yan. Okay? So next,
Galing kay Nino Salvador. Ayan, so pakita mo din mga manok mo, idol. Okay? So actually, pinapakita ko naman yung ilang mga alaga ko eh. Ano eh? So kulang lang siguro sa exposure itong ating mga subscribers. Pero hayaan nyo, magagawa ko ng separate vlog para sa mga manok natin sa updates para naman kahit paano maaliw po kayo. Especially yung ating, hindi ko alam kung may mga subscriber tayo dito na OFW. So mag-comment naman kayo mga kamanok. Shoutout ko kayo next video if may mga viewers tayo dyan na OFW na nasa ibang bansa. Okay? So next question, galing naman kay... Okay, hanap muna tayo ano. Galing kay Francis Sinining. Ayan, so, idol, pag binabasa po ba ang patuka, pagkatapos pakainin, magpapainom pa po ba ng tubig? Okay. So, dati, nung una-una, wet feeding din po ako. Okay. So, kapag ganyang wet feeding, need pa ba natin na magbigay ng painom? Sa sistema ko mga kamanok, oo mga kamanok. Kasi po, iba-iba ang absorption ng manok eh. Iba-iba yung absorption ng manok. Kasi yung iba, mabilis po silang madry. Yung iba, mabilis mauhaw. So, lalo na kung medyo mainit yung panahon. Although, ginagawa natin is i-wet feeding sila kapag mainit ang panahon, well, minsan, hindi pa rin sumasapat eh. Meron talagang mga manok na matatakaw uminom ng tubig, mabilis silang mag-digest, mabilis silang mag-absorb ng moisture sa katawan. Kaya ako, to be sure, okay, naglalagay pa rin ako ng painom sa kanila kahit naka-wet feeding na ako. Okay lang, uminom man sila o hindi, walang problema. Choice ng manok yon. Sabi ko lang sa sarili ko, oras na maghanap ng tubig, kasi ang manok kapag naghanap ng tubig, maghahanap talaga yan, yung pinakamalapit. Kung wala naman siyang mainuman, di madidehydrate yung manok. So sabi ko, inumin man yun o hindi, basta meron dyan, available, walang problema sa akin. So kaya kayo mga kamanok, na kahit naka-wet feeding kayo, maglagay pa rin kayo ng painom dyan. Okay? Kasi minsan, pag nauuhaw yung ating mga alaga, hindi rin po sila kumakain ng maayos. Hindi rin po sila tumutuka ng maayos. Kaya nagtitira ng pagkain, tapos biglang hindi natutunawan or namamayat sila. Okay? So, yun lang muna sa ngayon mga kamanok ang ilang mga tanong na aking sasagutin. And hopefully, nasagot ko naman sa mga subscriber ko na mga nagtanong at nasagot ko. Mag-comment naman kayo para ma-shoutout ko rin kayo next video pa. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.